Grabe talaga guys, nakakataas ng balahibo. Nakakatakot ang nangyaring gulo doon sa Israel at ngayon guys na ideklara ng state of war at madami na din hong mga patay doon, both civilians and mga army. So nakakalungkot ngang isipin kasi napapansin ko parang nagiging pattern na to ng digmaan eh. Wag naman sana guys, hindi ako sa negative thinking pero I see the pattern. Kasi yung West Philippines, yung Amerika at itong China ay may conflict na din. Yung ibang mga senador, pinaghahanda na tayo ng pagkain dahil for possible war nitong China tapos nitong Amerikano. So nakakalungkot kasi malapit tayo doon sa area nila eh, baka maging battleground tayo. So wag naman sana, manalangin sana tayo na wag naman Lord, wag naman ho, madaming buhay, madaming mga Pilipino, bata, mga tao ang madadamay na may mga pangarap pa. Pero wala tayong magagawa. The end is coming. So simula nga nung 2012, 'di ba guys, nung sinabi na 2012 magugunaw na daw yung mundo, ganito ganyan. Parang feel ko nung 2012 na yun, hindi naman tayo literal na nagunaw, pero yun yung naging simula na ng sunod-sunod na trahedya, mapabaha, natural calamity, mga natural na sakuna, doon na nagsimula na parang iba na yung takbo ng mundo. Yung tubig doon sa Atlantic ba yun, natutunaw na sa Antarctica, natutunaw na at umuusbong na itong mga bulaklak. So isa lang yung ibig sabihin nun, 'di ba, nasisira ng ating mundo. So manalangin sana tayo, ang kailangan talaga dito ay magkaisa tayo. Anyway, isa pa sa nakakalungkot na balita, mga Pinoy guys, posibleng madamay sa gera sa Israel. Sana naman ho ay saklolohan. Kawawa yung mga Pinoy natin na nandiyan na naiipit ngayon sa gera. Kasi meron akong napanood na balita na isang Pinoy na almost 10 years na daw siyang nakatira sa Israel pero ngayon lang daw siya nakaramdam ng takot. Kahit noon pa man may tension na itong Israel kasi may laban sila nitong mga taga-Palestine ba to. Correct me if I'm wrong na lang. Okay na, parang naging natural na sa kanila yung makarinig ng mga bomba, ganyan. Pero ngayon, yung time na to kasi, yung time na to, yung nangyari kahapon Sabado, mas lalo siyang kinabahan. Ito yung first time niya nakabahan dahil nafe-feel niya na parang sinasabi niya sa balita na ito na yung parang nagiging totoong war sa kanila. So, inatake kasi yung Israel eh. Anyway, sabi dito sa balita, nananawagan sa Department of Foreign Affairs or DFA, Department of Migrant Workers at Philippine Embassy sa Israel si Senate Minority Leader Joel Villanueva na magbigay ng tulong sa mga Pilipino na posibleng naapektuhan ng pag-atake ng Hamas sa Israel. So yung dapat dyan ipadala si Robin Padilla. 'Di ba? Kasi total, nagmamagaling si Utol Kong Hudlom. Dapat siya yung ipadala dyan eh. Kung totoo mong mahal ang kapwa mo Pilipino, Robin Padilla, pumunta ka sa Israel. Ipagtanggol mo, ipaglaban mo itong ating mga kababayan na nandoon na naiipit sa tensyon nitong mga Hamas at dito sa mga Israelita. Pumunta ka doon, hindi yung puro ka lang ngawa. 'Di ba? Dito mo mapapatunayan na mahal mo ang kapwa mo Pilipino. Pumunta ka doon, huwag kang magtatapang-tapangan. Huwag kang matapang sa social media. Anyway, kasabay nito, mariing kinundin na rin ni Villanueva ang naturang pag-atake at iginiit na ang karahasan ay walang puwang sa mundo at walang dahilan para bigyang hustisya ang pag-atake ng mga tao. This kind of violence must end. We stand in solidarity and offer our prayers to the people of Israel during this challenging time. So sa pinakahuling ulat ng CNN guys, nag-anunsyo na ng state of war alert nitong Sabado ang Israel military matapos silang paulanan ng rocket. Grabe rocket at sugurin ng mga armadong kalalakihan na mula sa Gaza. So sa ulat naman ng Israel Defense Force or IDF, isang massive attack guys ang umano'y nangyari at may isang katao ang nasawi habang marami pa ang sugatan sa nasabing insidente. So itong balitang to, October 8, alas 12. So kaninang alas 12.
So ngayon, hindi natin alam kung ilan na yung patay doon at ilan na din yung sugatan. So, wag naman sanang dumami, 'di ba? Sana matapos na tong ano na to, tong violence na to kasi nakakatakot. Madaming mga bata, matatanda ang naapektuhan dito. Madaming buhay ang maapektuhan. Itigil na sana to. Sana no to war, 'di ba? Wag naman sana umabot sa punto na may magkadamay-damay pa ng mga taga ibang country sa gulo nyong yan. Kahit, di ba, kahit hindi naman taga dyan, kasi ito, guys, yung Amerika, yung China, Taiwan, di ba? Wag naman sana. Kasi nafe-feel ko, guys, parang nagiging pattern to eh. Ang tangi na lang natin magagawa sa ngayon ay manalangin. Nakakatakot ang war, guys. Nakakatakot ang gera. Imagine, papuputukan kayo, tapos walang signal na nun kasi yung unang titirahin nila mga satellite. Hindi tayo makaka-receive ng balita, hindi natin alam yung mangyayari sa ating mga pamilya. Wala tayong update sa kanila. Nakakatakot. So, inako na ng Hamas, isang Palestinian militant movement na nagpapatakbo sa Gaza ang responsibilidad sa nasabing pag-atake. So, ito na nga sinasabi ko kasi nabasa ko kanina na itong responsible dito sa eksena na to ay yung mga Palestinian. Itong mga taga-Palestine. Anyway, ito yung balita. Panood natin sa inyo. Tuloy ang pagpapaulan ng rockets mula sa Gaza Strip ng grupong Hamas papuntang Israel sa ikalawang araw ng pinakahuling sigalot sa Middle East. Gumanti ng missile strikes ang Israel sa mga vital installations ng Hamas. Nagsimula na rin magpadala ng mas maraming puwersa sa mga border areas ng bansa. Sa kuwang video ng OFW na si Benjamin Nepomuceno, dinig ang air raid sirens at pagtaguntong ng mga fighter planes sa Jerusalem. Kwento niya, sa ilang beses na nagkatensyon sa Israel, sa loob ng 9 na taon niyang pagtatrabaho rito, ngayon lang siya nakaramdam ng takot. First time ko yung unang dating ko sa Israel way back 2014, and ngayong 2023 ito lang ako kinabahan sa mga giyerang na-encounter ko. Sa ngayon, alerto sila sa kanilang mga bomb shelter tuwing tumutunog ang mga sirena. 24 years na sa Israel ang Filipino community leader na si Lourdes Levy. Tuloy-tuloy lang ang kanilang ugnayan sa mga kapwa Pilipinong maaaring naiipit sa sigalot. May mga ulat ding may mga nawawalang Pilipino sa gitna ng bakbakan ng Hamas at Israel, pero inaalam pa ito ng mga opisyal. Nag-aantay kami ng advisory ng embassy. As of now, may meeting ang aking embassy sa Manila. So later on, we will know what is the plan. Ito, kakaiba to sa lahat. Ito yung pinaka-severe na attack na sabay-sabay ang attack by air, by sea, and by land. Una nang naghayag ang Philippine Embassy sa Tel Aviv sa mga Pilipino doon na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng Home Front Command ng Israel. Sa opisyal na tala, higit 30,000 ang mga Pilipinong nasa Israel ngayon. Karamihan ay nakabase sa hilagang bahagi ng bansa na may kalayuan sa Gaza Strip. Sa ngayon, wala pang nakumpirmang nasaktan o nabihag na Pinoy roon, ngunit inaalam na kung totoo ang mga kumalat na impormasyon. All of that has been unverified. Pero ang alam po ng ating Philippine Embassy, meron tayong about 160 plus na agro students na nakatalaga doon sa area na yan. And all have been accounted for, all have been accounted for as safe and well. Nananatiling handa ang embahada sa anumang maaring mangyari. May mga nakalatag na contingency plan sakaling kailanganing ilikas ang mga Pinoy mula sa Israel. Batay na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino roon. Pansamantala munang nagsara embahada pero nagtalaga ng dedicated hotlines para sumaklolo sa mga Pilipino roon. Rafi Santos, ABS-CBN News. Natatakot na nga din ako, guys. Kasi sabi din dito sa balita, kanina, state of war alert, idiniklara ng Israel military matapos ang pag-atake ng Islamist militant group na Hamas, isa patay habang 100 katao na italang sugatan. So, kanina, isa pa lang yung patay, 15 hours ago na yan eh. So, ngayon, we do not know kung gaano nakarami yung patay doon. Kasi narinig ko kanina, 300 plus patay, tapos yung sugatan umabot ng 600. Hindi ko alam kasi kanina, nawala yung article na yun, napadaan lang siya sa newsfeed ko.
Pero nakakatakot guys. Sana be safe and pray. Pray yung magiging sandata natin ngayon. Panalangin. Pakinggan sana tayo ng Diyos na may awa sa ating mga tao. So, ba't ganito yung nangyayari dito? Ay, papalapit na talaga yung katapusan ng mundo. Kaya, magsisi na yung dapat magsisi. Magsisi na tayo, mga minamahal. Kapag ikaw ay nagkasala, magsisi na tayo kasi hindi natin hawak ang panahon. Kasi isang maling tornado lang, baka malay nyo, yung mga bansa ay away-away na. Wag naman sana. So, yun lamang ho guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.